Inihanda ni Margaret ang kanyang matamis na ngiti bago lumabas ng kanyang silid. Tapos na siyang maligo at sinadya niyang tagalan para hindi niya agad makausap si Rafael. Pero hindi siya pwedeng magmukmuk na lang sa loob. Naabutan niya ito sa veranda habang nagkakape. Huminga muna siya ng malalim bago lumapit dito. She missed this man. Naramdaman siguro nitong papalapit siya, kaya lumingon ito at nakita siya. Ngumiti naman ang binata habang nakatitig sa kanya. She saw an adoration in his eyes. Pero baka namamalikmata lang siya o nag-a-assume na naman. Hey, sambit niya. Hindi niya napigilang lapitan ito at yakapin. Tumayo naman ito at tinanggap ang yakap niya. Walang ni isang salitang namutawi sa bibig nila. Pareho lang silang nagpapakiramdaman habang magkayakap. Parang lahat ng sakit na naramdaman niya ay napawi sa isang simpleng yakap lang ni Rafael. How's my baby? Tanong nito na hindi talaga sa kanya kundi sa anak nito sa tiyan niya. Okay lang. Maikling sagot niya. Kapustang biyahe? It was fine and successful. Nakangiting wika nito at binitawan siya at umupo sa rattan chair. Umupo rin siya sa tabi nito. Humigop ito ng kape at pagkatapos ay kinuha ang isang kamay niya. Dinala sa bibig nito at dinampian ng maliliit na halik. I miss you. Anito habang tinititigan siya. Ngiti lang ang naging sukli ni Margaret. You miss me raw. Liar. Aniya sa sarili. Hindi ito tumatawag sa kanya o nagchat man lang. Pinahirapan siyang magluto at maghintay. Iyon pala, hindi uuwi. Wala man lang pasabi tapos may kasama pang babae. Tapos ngayon I miss you? Sa isip-isip niya. Wala naman siyang lakas ng loob na isatinig iyon, baka mapahiya lang siya. Ay, alala ko tumawag pala kaninang mami mo. Sabi niya, doon daw tayo maghahapon sa mansyon mamayang gabi. Hindi naman ako nakahindi kasi mapilit. Nakangiting pahayag niya. Binitawan naman ni Rafael ang kamay niya at hindi umimik. Pumuntong hininga pa ito ng malalim na para bang kay lalim ng problema nito. Medyo napahiya naman siya ng kaonte. Masyado ba siyang atat na mapabilang sa pamilya nito? O baka may iba lang itong problema? May problema ba? Hindi nakatiis sa tanong ng dalaga. Pumuntong hininga muna ito ng malalim saka tumingin sa kanya. I don't know how to say it but I know my parents well. Ngayong alam na nilang tungkol sa bata, siguradong pipilitin nila kung pakasalan ka. Which is, hindi dapat. You know our deal. I want to stick with it. I am not the man for you, Margaret. You are not the man for me? Or you're scared of commitment? You got it right. That's why I'm not the man for you. Because I don't have plan to settle down to any woman yet. Ayokong pakasal ng isang babae dahil napilitan ako sinabi ng magulang ko. O naipit ako. Walang ligoy-ligoy nitong sabi. Hindi na siya nagsalita pa dahil alam niya nanginginig na ang boses niya. Ang lalamunan niya ay may barana na parang gusto niyang tumakbo sa kusina para uminom ng tubig o kaya ay sumigaw para mawala yon. Ngunit pinili niyang isara ang bibig at nakinig dito. Ano nga bang magagawa niya? Pinaliwanag naman talaga ni Rafael noon pa sa kanya na huwag siyang iibig rito. Pero sumigi pa rin siya at eto siya, umaasang mamahalin ito. I'm sorry but you need to stop seeing my family. That's good for both of us. Sa bawat buka ng bibig ni Rafael ay lalong nadagdagan ang bigat sa puso niya. Masakit na ang lalamunan niya dahil sa pagpipigil niyang umiyak pero mas masakit pa rin ang sugat sa puso niya. Okay lang. Naintindihan ko. Aniya sa garalgal na boses na hudyat ng pagtulan ng luho niya kaya mabilis siyang tumayo at tumakbo sa kwarto niya at ikinandado yun. Doon niya ibinuhos ang sakit na nadarama niya. Umiyak siya ng umiyak pero walang boses. Tinakpan niya ang kanyang bibig ng kanyang palad para hindi ko mawala ang ingay ng pag-iyak niya. Kahit anong punas niya ng mata ay ayaw talaga nitong tumigil. Aray ko. Sa gitna ng pag-iyak ay biglang sumakit ang tiyan ni Margaret. Umayos siya ng upo at inabot ang baso na may lamang tubig sa lamisita. Ininom niya yon para pakalmahin ang sarili. Pero hindi pa rin tumigil sa pagsakit ng tiyan niya. Tumayo na siya at hinimas yon. It's okay, baby. Mommy is okay.
Kinausap niya ang anak niya dahil baka makatulong, ngunit patuloy pa rin sa pagsakit ng tiyan niya. Kaya kinuha niya ang efficacent at nilagyan ng tiyan niya. Halos nanood sa tiyan niya ang cooling effect na dulot ng efficacent oil, ngunit hindi pa rin wala ang sakit. Ininda niya ang sakit sa kanyang tiyan dahil mas masakit ang sakit ng kanyang puso. Kahit anong pilit niyang tumigil sa pag-iyak ay wala siyang magawa dahil ayaw tumigil sa pagpatak ang luha niya sa kanyang mga mata. Humiga siya dahil nahahapo siya habang patuloy na hinihimas ang kanyang tiyan nang biglang humapdi ang kaliwang parte ng tiyan niya na muntik na siyang napasigaw. Mabilis siyang tumayo at mabilis na pinuntahan si Rafael. Naabutan niya ito sa veranda pa rin at tahimik na nakatanaw sa dagat. Lumingon ito nang marinig ang papalapit niyang mga yapak. "Are you okay?" Tanong nito na makita ang hindi maipinta niyang muka at ang kamay niya ay hinahaplos ng tiyan. "Ang sakit ng tiyan ko, Rafael." Paos na boses na sagot niya. Lumapit si Rafael at inilalayan siyang umupo. Mukhang nataranta naman ito. "Teka, kailangan nating pumunta sa doktor." Anito at inilalayan siyang lumakad palabas ng bahay at sumakay sa sasakyan. Mabilis na pinaharurot ito ang sasakyan patungong ospital habang siya ay pinagpapawisan na ng malamig. First time in her life nakaramdam siya ng ganon at first time na sobrang kaba niya. Idinalangin niya na sana okay lang ang anak niya. Umiiyak na siya. "Baby, calm down. Everything is okay. You and the baby is okay." Pagpapakalma ni Rafael sa kanya. Masarap sana marinig ang sinabi nito pero sa ibang sitwasyon. Dahil ngayon ay walang halaga yun. Masama talaga ang pakiramdam niya. Something is off at hindi niya mapapatawad ang sarili o si Rafael kung may masamang mangyari sa anak nila. Diretso sila sa emergency room. Buti na lang nakatawag na si Rafael sa doktor while on their way, kaya nakahanda na ang lahat nang dumating sila. May kumuha ng blood pressure niya at kung ano-ano pa na hindi niya napansin dahil nakafocus siya sa sakit ng tiyan niya. Diretso siya sa ultrasound room kasama si Rafael. Relax na relax lang ang doktor sa ginagawa samantalang si Rafael ay halatang hindi mapakali sa kinatatayuan. Hindi ito umupo kahit pinapaupo ito. Naiyak siya na makita ang anak niya sa ultrasound. Malaki na ito. He's 5 months old. "My baby." Naisaad niya habang tumulo ang luha niya dahil for the first time nakita niya ito. Napatingin siya sa mukha ng doktor na parang hindi masaya sa nakita. Hindi siya nagtanong at hinintay lang kung anong sasabihin ng doktor. "The baby's heartbeat has just stopped beating," deklara ng doktor na halos nagpabingi kay Margaret. "Prepare the emergency." Sigaw ng doktor at mabilis na tumalima ang mga nurse. Hindi na niya alam kung ano ang ginawa ng doktor sa kanya habang si Rafael ay nakatingin lang sa kanya. Hindi ito pinalapit ng nurse. "Please, save my baby." Nag-hysterical na siya at nanlumo siya nang idineklara ng doktor na hindi na nila nailigtas ang bata sa sinapupunan niya. Ang umbilical cord umano ng bata ay nakapulupot sa liig nito ng mahigpit na siyang dahilan ng paghinto ng tibok ng puso nito. Kung sana nagpa-check up agad siya noong isang araw ay baka maagapan pa ang nangyari. Kung sana hindi siya naging sobrang emosyonal at sana hindi siya pinaasa ni Rafael ay baka buhay pa ang anak nila. Nagagalit siya lalo sa sarili niya. Nakita naman ni Rafael na umiiyak rin at sinuntok pa ang pader. Siya ang naghihisterya na kaya tinurukan siya ng nurse ng pampakalma at anesthesia para matanggal ang bata sa sinapupunan niya. Hindi na niya alam ang sumunod na nangyari dahil nawala na siya ng malay. Napapiksi si Margaret nang hawakan ni Rafael ang kanang kamay niya. Hindi niya napansing lumapit ito sa hinigaan niyang kama ng hospital at umupo sa upuan ng tabi ng kama niya. Nakatingin siya sa telebisyon ngunit wala doon ang isip niya. Iniisip pa rin niya kung bakit kinuha agad sa kanya ang anak niya. Masakit pa rin. Ang hirap tanggapin at mag-move on. Siguro, God has other plan pero hindi niya maintindihan sa ngayon. Ngayon niya na-realize kung gaano kahirap maging isang surrogate mother. Ikaw magsasakripisyo araw at gabi sa loob ng 9 na buwan, tapos paglabas ay kailangan mo nang iwan ang anak mo dahil trabaho lang ang lahat. Oh well, baka siya lang ang ganun. Baka siya lang yung attached na attached sa bata kahit na nasa sinapupunan pa niya ito. She loves her baby already from the time she knew there's a little life inside her womb.
Kaya ang hirap para sa kanya na mawala ito sa kanya, either iwan ito o mawala ito. Ngayon ay hindi pa niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Parang ayaw na niya. Ayaw na niyang maging isang surrogate mother. Napapikit siya at huminga ng malalim. Sinubukan ulit ni Rafael na hawakan ang kamay niya, ngunit pumiksi uli siya. Iiwasan niya ito hanggat kaya niya. Ayaw man niyang sisihin ito sa nangyari, pero hindi niya maiwasang magtampo sa binata dahil isa ito sa dahilan kung bakit naging sobrang emosyonal siya. Basta ayaw na niyang makipagnegosasyon pa rito. She suffered so much kaya ayaw na niya. Please talk to me. I'm sorry. Pinagsisihan ko ang mga sinabi ko sa'yo. Kung di ko sana ginawa yun, baka nandito pa rin ang anak natin. Anito sa garalgal na boses na pilit pinatatag. Gusto namang tumulo ang luha niya pero pinigilan niya. Ayaw na niyang umiyak at mas lalong ayaw na niyang makita ito na umiyak siya. Every day is just a job and a business deal for him, so no need to shed tears. Hindi pa rin siya umimik. Ikatlong araw na niya sa hospital at lalabas na siya. Halos hindi niya ito kinausap. Kinausap lang niya ito at sinabi niyang ito na ang bahala sa anak nila. Ang sabi nito ay pinakremate agad ito ang bata at nasa kwartong iyon ng urn. Sumasakit ang puso niya tuwing makikita ang lalagyan ng urn kaya sinabihan niya si Rafael na dalhin ito yun sa kung saan. Kinuha naman ni Rafael at hindi na niya alam kung saan ito iyon dinala. Pwede ba, Margaret? Kausapin mo naman ako. Magalit ka kung galit ka. Sabihin mo kung naman yung nasa isip at puso mo. Margaret, hindi lang ikaw nawala ng anak. Ako rin. Kaya huwag mong suluhin kung ano man yung nararamdaman mo. Ani Rafael na pilit pinapahina ang boses kahit gusto nang sumigaw dahil sa inis, pag-aalala at sakit. Hindi kasi niya ito kinakausap. Napabuntong hininga siya habang nakatingin sa mukha ni Rafael. Just leave me alone. I quit. Ayoko na. Isasoli kong pera mo. Pero hindi na sakto dahil nagastos ko ng 80,000 piso. Siguro naman, sapat ng kabayaran sa nagastos kong naranasan ko ngayon. Aniya sa matatag na boses. Nakapagdesisyon na siya. Ayaw na niya talaga. Napatayo naman si Rafael at nahilamos ang kamay sa muka bago siya tinitigan. Hindi rin to nagsalita at hindi niya alam kung ano ang nasa isip nito. Naidalangin na lang niya na sana ay makalimutan niya ito agad. What if hindi ako papayag? Tanong nito habang nakipagsukatan ng titig sa kanya. Parang may kiliti ng kasiyaan siyang naramdaman sa sinabi nito. Hindi mo ko mapipilit. Nakapagdesisyon na ako. Kahit saktan mo pa ako, ayoko na talaga. May pinalidad na sagot niya kahit may bahagi ng puso niya na gustong manatili sa tabi nito. Okay, kung yun talagang desisyon mo. Bumuntong hininga ito ng malalim na para bang gusto lang makahinga ng maluwag habang tinitigan siya. So yun na yun. Tinalikuran na siya nito at lumabas ng kwarto. Halos napaluha naman si Margaret sa sakit na ramdaman. Her heart was so broken. Kailangan niyang panindigan ang desisyon niya na kailangan niyang lumayo sa binata. That man was not capable of loving her or any woman. Kaya sakit lang sa puso ang mapapala niya kung mananatili pa siya sa buhay nito. Pagkalipas ng 1 oras ay bumalik si Rafael. Hindi ito imimik pero nakita niyang naglikpit na ito ng gamit. Alam niya na lalabas na siya ngayon. Pumasok kanina ang doktor at sinabing pwede na siyang lumabas ng hospital. Let's go. Anito sa kanya. Nakakakilos naman siya ngunit kailangan pa siyang alalayan nito dahil mahapdi pa ang tahi niya sa tiyan. Dahan-dahan silang naglakad papunta sa parking space ng hospital. Sa totoo lang hindi niya alam kung saan siya pupunta. Sinabi niya kay Rafael na ayaw niya itong makita at makatrabaho ngunit heto pa rin to tinutulungan siya. Hindi na lang siya pumalag dahil sa ngayon ay wala pa talaga siyang mapupuntahan. Maliban sa ayaw na muna niyang umuwi sa kanila ay wala pa siyang kapera-pera. Dinala siya nito sa condo unit na pinagamit ito sa kanya noon. Well, hindi ito alam ng pamilya ni Rafael kaya safe si Rafael kung biglang bibisita ang pamilya nito. Ayaw na rin niya munang makita ang magulang nito. Hindi niya alam kung anong sasabihin at kung paano ipaliwanag ang nangyari. Bahala na si Rafael gumawa ng rason kung bakit bigla siyang nawala at kung saan ang anak nila. Nakapatay kasi ang cellphone niya noong nasa hospital siya. Iniwasan niyang makatanggap ng tawag mula sa magulang ng binata. Bakit dito mo ko dinala? Tanong niya kay Rafael. Akala kasi niya ay iiwan na talaga siya nito at bahala na siya sa buhay niya
Pero heto pa rin siya, hindi pinababayaan.